Magandang umaga sa lahat. Ako po si Anafel Joseph Estorco, BS Ed Filipino 2. Ako po si Kendilyn Arondon, BS Ed Filipino 2. Magandang araw. Ako nga pala si Glyden Cesar Ramiro. At kami po ang magtatalakay tungkol sa grammatical at discoursal. Grammatical. Ano nga ba ang grammatical? Ang grammatical ay tinutukoy ng kahusayan ng wastong baybay at bigkas ng mga salita. Gayun din ang paggamit ng wastong balarila sa pangungusap. Bahagi rin nito ang pagpili ng mga angkop na salitang gagamitin pagpapahayag o ng pagpapahayag. Tinutukoy naman ng kahusayan ng estratehiko ang kakayahang magamit ang verbal at hindi verbal na uri ng komunikasyon sa paghatid ng mensahe. Tinutukoy ng verbal na komunikasyon ang wikang pagsalita o pasulat, samantalang hindi verbal ay hindi gumagamit ng wika. Ang grammatical po ay tumutukoy sa mga patakaran at tuntunin sa paggamit ng wika. Nakabatay sa wastong pagkasunod-sunod ng mga salita at bahagi ng pangungusap. Ito ay nagpapahayag ng tama at wastong paggamit ng mga batas, pandiwa, pang-uri at iba pang elemento ng wika upang maiparating ng maayos ang mensahe o kaisipan. Ang patakaran ng wika ng gramatikal ay nauukol sa wastong paggamit ng mga tuntunin ng gramatika, tulad ng batas, pang-uri, pandiwa at iba pa. Ito ay naglalayong mapanatili ang kahulugan at kalinawan ng komunikasyon. Narito po ang isang halimbawa ng grammatical na pangungusap. Nagluto si Maria ng masarap na adobo para sa handaan. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa discoursal. Ano nga ba ang discoursal? Ang discoursal ay nauugnay sa diskurso o paraan ng pagsasalita at pagsusulat. Ang discoursal na pag-aaral ay nag-aaral kung paano inaayos ang mga teksto o pahayag para magkaroon ng malinaw na kahulugan. Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng pagkakaugnay ng mga pahayag, pagkakasunod-sunod ng mga ideya, at kung paano binubuo ang isang mas malawak na kaisipan mula sa iba't ibang bahagi ng teksto. Tinutukoy ng kahusayang discoursal ang kakayahang magamit ang wikang binibigkas at isinusulat sa pagpapahayag ng ideya na mauunawaan ng tagatanggap mensahe. Bahagi nito ang pagbibigay ng wastong kahulugan sa mga salita at o pangungusap, gayon din ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ito upang makalikha ng mas maayos na pahayag na may kakayahang magamit ang wikang binibigkas at isinusulat sa pahayag ng ideya na mauunawaan ng mga tagatanggap mensahe. Samantala, ang patakaran sa wika ng discoursal ay ukol sa wastong paggamit ng wika sa konteksto ng isang malawakang komunikasyon o diskurso. Ito ay may kinalaman sa pagpakaugnay ng mga pangungusap at ideya upang magkaroon ng maayos na daloy at ugnayan sa pagpapahayag ng mga kaisipan. Narito ang isang halimbawa ng discoursal na pangungusap. Sa palagay ko, mahalaga ang edukasyon para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang pagkakaiba ng grammatical at discoursal. Ang grammatical ang sangkap kung saan nagbibigay kakayanan sa nagsasalita kung paano bigkasin sa wastong kaisan ang mga salita, pangungusap sa kanyang ginagamit at kung angkop na kakayanan na ginagamit ng mga salita. Discoursal, ito ay sangkap na nagbibigay kakayanan sa nagsasalita na ipalawak ang mensahe upang maunawaan ang salita at mas mapahayag na mas malalim ang kahulugan nito. Diskurso ay maaring tawagin bilang isang paglalahad. Ito raw ay isang argumento o kompensasyon. Sa English ay debate or casual conversation. Debate ay kilala bilang isang pakikipagtalastasan, samantala ang casual conversation naman ay simpleng pakikipag-usap. Pagsulat naman nito ay naglalaman ng mga ideya or impormasyon. Dalawang paraan ng pagpapahayag ng diskurso, ito ay ang pasalitang diskurso at pagsulat ng diskurso. Pasalitang diskurso ay pag-uusap tulad ng pagkikwentuhan, debate, o kamustahan. Halimbawa nito, pakikipag-usap sa mga kamag-anak at mga kaibigan, pakikilahok sa comprehension. Ang pagsulat ng diskurso naman ay ang palitan ng liham at korespondensyang nangangailangan ng tugon. Halimbawa,
akdang pampanitikan, dyaryo, mga akademikong pagsulat, or sport.